Wala pang natatanggap na impormasyon ang Department of Justice kung makikipagtulungan pa ba ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa ginagawa nilang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Pero sakaling umatras ito tulad sa investigasyon ng ICI, tuloy pa rin ang kaso dahil sa sapat na mga ebidensyang hawak ng ahensya. Si Luisa Erispe sa report. Hindi mauunsyami ang investigasyon ng Department of Justice sa maanumalyang flood control projects kahit pa hindi na makipagtulungan ang mag-asawang kontratista na Diskaya. Ito ang sinabi ni Prosecutor General Richard Fadolion nang tanungin paano kung tulad sa ICI, bumitaw na rin sa investigasyon ang mag-asawang kontratista. Sabi ni Fadolion, sa ngayon naman, kahit tumanggi na silang makipag-usap, may sapat ng ebidensya ang prosekusyon para ituloy ang kaso. Para sabihin na hindi na magtutuloy dahil hindi sila nakikipag-usap sa amin ay hindi po mangyayari yun. Dahil sa ngayon pa lang po, nangangalap po kami ng ebidensya sa iba't ibang mga proyekto na ni-report sa amin. Kahit nga wala raw maging state witness, tatayo pa rin ang kaso. Ayaw rin nilang umangkla sa mga pahayag lang ng mga sangkot dahil pwede nila itong bawiin anumang oras. As we speak now, we are also looking into evidence where there is no need for a state witness. Yung state witness kasi, kakailanganin mo yan kung talagang yung kaso mo ay nanganganib na hindi magtuloy dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naniniwala kasi ako na hindi ka pwedeng mag-rely lamang sa testimonya ng isang tao. Bakit? Anytime later on, it can be recanted. Di ba? Yung mga sinasabi natin recantations o pagbawi, yan ang iniingatan natin. Na kahit na pabawiin, kaya pa bang tumindig ng kaso? So, tayo, ginagawa natin ngayon, nagpa-file, nagngangalap tayo ng ebidensya sa mga kaso na kaya nating mapatunayan kahit na pa hindi mo kakailanganin ng isa man doon sa mga testigong kinakausap namin sa ngayon. Ipinaliwanag rin ng prosekusyon, wala sa posisyon ng mag-asawang Diskaya na humingi ng kahit anong pabor kapalit ng ibibigay nilang impormasyon sa korupsyon. Kung nais nilang maging state witness, ngayon pa lang ay mag-tell-all na sila at nakasulat sa kanilang affidavit o sinumpa ang salaysay. Ako, ang personal na pananaw ko, I don't think they're in a position to demand anything at this time. They're applying for supposedly witness protection coverage. It is not for anybody to dictate to us how we will go about doing the evaluation. It is not for anybody to impose any conditions. Kung blanket immunity naman anya ang hinihingi ng mga Diskaya, malabo ito sa ngayon dahil sa dami ng transaksyon na sangkot ang mag-asawa. Kung ang iniisip kasi ng mga tao is blanket immunity, ng mga aplikante, blanket immunity, right now it would be quite difficult because you're talking about a span of so many years. You're talking about so many projects, so many, sabihin natin, flood control projects na each project, no, would constitute one case already, at the very least, one case na pwede nang i-develop, pwede mong sampahan ng kaso. And not in all cases will they be involved. And not in all cases will they be able to testify, but they can be implicated. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.